Mga ka-PL, parang tama yata hinala nyo ah. At kung siswertehin pa po kayo, baka matupad pa kahilingan nyo. Ha? Ano ba kahilingan nyo? Sa mga kawatan sa kaban ng bayan. Kayo lang po nakakaalam yan. Ngayon, mga kababayan, mayroon po tayong isang kababayan na OFW po sa New York ang nagsabi na ang usap-usapan daw ngayon sa New York, mga kababayan, siyempre po marami po mga Pilipina na mga nurse, doktor, Pilipino sa mga ospital nila. Baka doon galing yung tawag dito, usap-usapan na di umano, mga kababayan. Si Mama, si Junior ba? Pupunta daw sa ospital. Kababayan ho natin ha. Ang may sabi niyan ha, mga kababayan. Na naroon pong sa New York, matagal na roon nakatira. Marami nang kilala. May mga kilalang nurse, may mga kilalang doktor. Mga Pinoy. Di ba? Na maaaring yon ang nakakapagkwento. Kaya, usap-usapan ngayon. Yang di umano'y pagpapa-hospital ni Junior o doon sa New York, mga kababayan, gano'n kaya ito katotoo. Ito po ang video. Panuorin po natin ang buong live streaming nila, mga kababayan. Nakasama po nila si DJ Sopdo. Basta nakikisungkit lang po ako ng video sa kanya. Sana wag tayo copyright. Ito po, panoorin natin, mga kababayan. At napakarami pa pong ibinunyag ng ating kababayang OFW sa New York, mga kababayan. Ibinunyag din po nila kung paano po nagwaldas ng pera si Junior sa New York, mga kababayan. Sabi nila, magtitipid daw ang putang ina sila, gasta ng gasta. Eto na. Simulan na po nating panoorin itong video, mga kababayan. Bago pa po mag-init ang ulo ninyo. Eto na po. Gusto ko lang itong i-share sa inyo, no? May mga haka-haka na pupunta siya ng St. John Hopkins Hospital in Baltimore. Pwede po yan. Kung by land, that's 3 hours from New York. Pero pag mag-helicopter, 30 minutes, 45 minutes, nandun na siya. Ang John Hopkins ay may helipad. So, posible na, kaya kami nandito ngayon, inaabangan namin, posible na aalis siya at pupunta doon dahil magpapagawa ng kanyang puwet na inayos ni Mr. Puwet, ni Mr. Tubig. Dapat wala dito si President Bangag dito sa New York. Dapat inatupag niya ang mga problema sa OFW sa Middle East. Kawawa naman ang mga OFW. Iniwanan na lang niya at nagpakasarap siya dito sa New York ngayon. Imagine renting a hotel, $1,500 per night. And then, isang room lang yan. What about the entourage? And then yung mga cars pa, $100 an hour. Nagwaldas na naman ng pera. Gago na Marcos na yan. Pati ibang lahi, alam nila. So, alam din nila yung about sa drugs. So, Okay, may nakita lang ako na bagong pictures, okay? Ito yung lumabas ngayon, ano? Ito, ang sinakyan niya isang Gulfstream, okay? So, private Gulfstream, so chartered Gulfstream ang sinakyan ng Bangag Marcos at Lisa Marcos, okay? So, $10,000 per hour. Hello, hi sa di mga kababayan po. Welcome to my live. This is your DJ, Sordo Solanap. At of course, nandito po tayo ngayon, no? Kung saan, background po natin sa likuran po dito, ho. Yun po yung exclusive po dito na hotel na kung saan ang Presidente Marcos ay nandito po kayo sa New York para po sa kanyang speaking engagement na nakatakda po dyan bukas
sa United Nations. At kasama ko po dito ngayon, may mga plaka po dito, Marcos Resign, ang grupo po ng ng Sara Duterte supporters to SDS, ng Maisog, at of course, ito po si Sir ng Patriotic po, no? At atin po silang interviewin po dito para sa exclusive po natin na kapanayam, dito lang, live dito sa New York. Alright, magandang gabi. Si Jocelyn sa Sara Duterte Supporters New York at Hakbang ng Maisog USA. Kasama ko yung aking VP, Finance Manager, at saka si Pong sa Patriotic Filipinos. Nakatayo kami sa harapan ng hotel kung nandoon ang ating Pangulo na walang pakialam kung may problema sa Middle East. Nandito siya sa isa sa pinakamahal na hotel sa Manhattan. Magandang araw po sa lahat, no? Ako po si Pong Alerta, isa pong OFW na nandito sa New York. Kami po ay nandito upang ipakita sa ating Pangulo, sa ating bangag na Pangulo, na siya ay hindi karapat-dapat na maging Pangulo pa ng Pilipinas. Ang dami ng problema sa Middle East. Sa ating mga kababayan na OFW, ang aming simpatiya ay nasa inyo. Ang aming pagdasal ay nasa inyo. Ngunit pinabayaan na kayo ng ating Pangulong Ferdinand Marcos. Anong ginawa niya ngayon dito? Nandito nagwaldas dito sa New York City. Magkano ito? Per night dito is 1,500 yung ano lang yan, minimum. So kung naka-suite, in dollars. So in minimum. Tingnan mo yung mga sasakyan na dyan nakatambay. That is $100 per hour. Standby yan, ha? Standby, $100 per hour. Ilan nakita ko? 4, 5. So they are spending $500. Walang ginagawa dito. May mga driver dito, wala naman silang alam kung ano yan. At kanina po, nandito ako kanina, nag-live din ako sa Patriotic Filipinos. Nakita ko si Secretary or si Ambassador, UN Ambassador Manalo. So nandito siya kanina. Nako po, mga kababayan, may report ako sa inyo. Hindi na po suburban ang kotse niya. Mercedes-Benz na po. Okay? So ganon po kasaklap ang gobyerno natin. Naka-Mercedes-Benz na. Okay? Nag-upgrade na. Ngunit tayo mga OFW naghihingalo doon sa bansang sa Middle East. Okay po? So ganyan po ang pangyayari sa gobyerno natin. Tigilan na natin sana itong mga kagalukuhan na to. Gumising kayo, manawagan ako sa AFP, manawagan ako sa PNP, gumising kayo, mga talawan kayo, wala kayong bayag. Maraming salamat po. So kanina marami kami. Kasama namin yung worst enemy namin few years ago, naging kaibigan na namin kasi ano na sila pareho kami na anti-Marcos. So ang sa amin lang, yung promise ng DFA ba yun? At saka OWA na $200 per OFW. Ang ending naging 20. Yun ang sinabi ni Ma'am Eloy. Ma'am Eloy, shout out sa inyo dyan sa Dubai. So marami kaming alright. So sa likod namin, meron ding mga anti-Marcos doon. So parang wala siyang peace of mind ngayon dito kasi talagang ang daming nagagalit. Gusto ko lang itong i-share sa inyo, no? May mga haka-haka na pupunta siya ng St. John Hopkins Hospital in Baltimore. Pwede po yan. Kung by land, that's 3 hours from New York. Pero pag mag-helicopter, 30 minutes, 45 minutes, nandun na siya. Ang John Hopkins ay may helipad. So, posible na, kaya kami nandito ngayon, inaabangan namin, posible na aalis siya at pupunta doon dahil magpapagawa ng kanyang puwet na inayos ni Mr. Puwet, ni Mr. Tubig. So, mga kababayan, nandito po kami. Hindi po kami aalis dito hanggat hindi natin makikita kung anong mga... Kasi usually, ang New York ay tinatawag na the city that never sleeps. So, ito ngayon, nandito ngayon ha. So, makikita nito ngayon, marami itong mga kababalaghan na mangyayari dito. At alam naman natin na kahit saan may cocaine, maraming cocaine sa New York. Okay? So, first class cocaine nandito sa New York. Walang fentanyl na kasama. So, yan ang siguro pinuntahan ng bangag na Marcos Jr. dito sa Amerika. So, we've heard that he's going to have a speaking engagement tomorrow sa United Nations about women.
it's so funny. Of all people, si Marcos Jr. mag broadcast about women's empowerment. So, ang sa amin lang, Sir, Pangulo, unahin mo muna yung problema sa Pilipinas. Okay? Lalo na sa OFW sa Middle East. O yung sa OFW. Yeah. Dapat wala dito si President Bangag dito sa New York. Dapat inatupag niya ang mga problema sa OFW sa Middle East. Kawawa naman ang mga OFW. Iniwanan na lang niya at nagpakasarap siya dito sa New York ngayon. Imagine renting a hotel, $1,500 per night. And then, isang room lang yan. What about the entourage? And then yung mga cars pa, $100 an hour. Nagwaldas na naman ng pera. Pero, magkano yung $20 na ibigay sa OFW? That is really not fair. Dapat mag-resign na talaga si Bangag. Mag-resign na talaga siya. Idagdag ko lang, no, ang presidente pag pumupunta sa ibang bansa, nagcha-charter yan ng plane, okay? Ang charter ng plane to New York, pinakababa na yon, $10,000 per hour, okay? So that is 15 hours. So that is $150,000. Papunta pa lang, pabalik, that is 300,000. So gagastos siya ng 1 million para pupunta lang sa UN. Anong gagawin niya sa UN? Para kausapin niyo tungkol sa kababaihan? Naku po, hindi nga niya maawat yung asawa niya, hindi nga niya maawat yung pinsan niya na si Mr. Martin Luther. Kaya ito pa kaya ang UN? Naku po, maniwala kayo sa hindi. Hindi po maniniwala sa inyo, Mr. Bangag Marcos, ang UN. Kasi alam na alam nila kung anong ginawa mo nung pumunta ka sa LA na nagpatira ka kay Mr. Tobig. Okay? Klaro yan po. At kung gusto mo, kasuhan mo si Maharlika, si Dean Chase, lahat kasuhan mo. Pati yung 18 Marines kasuhan nyo para lalabas yung lahat ng katotohanan sa mga mali-malitang pera na nanakaw nyo sa kaban ng bayan. Mahiya naman kayo. Mahiya ka, Mr. Marcos. Mahiya ka, Lisa Marcos. Mahiya ka sa bayan. Okay? Ganyan po ang ating sitwasyon sa bansa ngayon. Galit na galit kaming mga OFW. Tandaan mo yan, Miss Risa Hontiveros, hindi ka mananalo. Dahil kasabwat ka sa gago na Marcos na yan. Hindi ka mananalo. At alam namin kung sino mananalo. Hindi kami mga ngampanya ngayon. Pero darating ang panahon, babawi po kami sa 2028. Talagang inidoro yan lahat ng mga gago na yan, na magnanakaw na yan. Idagdag ko lang, kanina, nandun kami sa United Nations. There are professors from NYU looking for the protesters nagrarally against kay Marcos. So, Mr. Marcos, this is what they said. We've heard about your president. He is so corrupt. So, pati ibang lahi, alam na alam nila. So, alam din nila yung about sa drugs. So, alam mo, para kaming kandila na ano kami. Ano na yan? Gulfstream ang sinakyan. Ay, Gulfstream. So, yung panahon ni Tatay Digong, we are so proud to be a Filipino. But, kabaliktaran po ngayon. Pasensya na. This is from our heart. Hindi kami proud na Pilipino kami dito sa New York at saka sa Amerika. So, isa pa, pwedeng, Tatay Digong, for the past 6 years na naging presidente ka, gusto namin talaga makita ka namin dito. Pero naintindihan namin na gusto mong magtipid. Nagtitipid ka para sa amin. Pero kabaliktaran po itong nangyari sa panahon ni Marcos Jr. Alright? And then, shout out pala sa aming Pangulo, Attorney Valera. Nagpapasalamat kami. Meron kang prayer, so ipopost na lang namin mamaya yung prayer mo sa page. At salamat sa kay Pong, kay DJ. Valera sa President ng SBS New York at Maisog USA. Kaya may nakita lang ako na bagong pictures, okay? Ito yung lumabas ngayon, ano? Ito
ang sinakyan niya isang Gulfstream, okay? So private Gulfstream, so chartered Gulfstream ang sinakyan ng Bangag Marcos at Lisa Marcos, okay? So $10,000 per hour. So yan ka ngunit walang eroplano para sa OFW sa Middle East, okay? So sila may eroplano sila. Ganyan kasaklap ang gago at isang bangag na Marcos Jr. Okay. Maraming salamat. So, si Pong at saka si JJ Sordo always be naka-alert sa pangyayari. Sorry po kasi talagang wala kaming mga tulog. Actually, last night pa kami nagmumonitor sa kanya. So, he landed in Newark International Airport. So, hindi siya nakadiretso dito sa New York kasi ang dami namin kanina. Anong tawag nun? Yung kanina? Anak Bayan USA. Bayan USA, maraming salamat sa inyo na they welcome us to be part of their group. At isa pa, meron kaming mga kasamang admin na talagang after work pupunta dito kung hindi siya mag-chase ng hotel. Okay? Yun lang. So, maraming salamat. Oh, mag-bye-bye ka. Bye-bye. Maraming salamat DJ sa pagkakataon nito at may express followers ni DJ. Yeah. Maraming salamat. may express namin yung aming saloobin na kahit papano we are here lumalaban po para sa sambayan ng Pilipino. Hindi po kami binayaran wala po kaming sahod dito. Personal namin na gastos. Galing ako sa trabaho, nag-overtime. Galing sa trabaho at pumunta kami dito para ibalita sa inyo kung ano ang pagwawaldas at paldong-paldo na si Marcos Jr., Bangag Jr. Marcos. Maraming salamat po. O ito pa, isang patunay mga kababayan na baka totoo nga na ang usap-usapan nga doon sa New York pupunta daw ng ospital. O ito po, post ng isang kaibigan din po natin mga kababayan, DDS din po. Ayan, nakikita niyo naman po siguro. O ang sabi, I'd like to inform BBM that my brother and my tita are doctors at the Johns Hopkins. Wala lang. FYI lang. Sinabi nung lalaki kanina sa video na pininood po natin na doon di umano magpapa-admit papagamot. Ewan ko, parang ganun. O ano ba, pa-check up o si Junior sa John Hopkins Hospital. Ayan. Nagkakatugma po, mga kababayan. Hindi naman siguro nangopya itong si Lauren Buddy, mga kababayan. Bakit niya sasabihin meron siyang tita o brother na doktor doon sa lugar kung hindi naman totoo? Di ba? Hindi naman po ito sinungaling. Hindi po katulad ng mga kabinete ngayon ni Junior na puro sinungaling, di ba, mga kababayan? O, lagot na. Alam na ng ating mga kababayan sa New York. Lalabas na mga litrato niyan, mga kababayan. Ngayon malalaman na natin kung ano talaga tunay na sakit ni Junior at kung ano na talaga ang kalagayan niya. Kung tatagal pa ba siya o baka tatagal pa ba siya ng konti. Konti na lang. Hindi, wag natin sabihin na matatapos na. Ganun. Tatagal pa ba siya o tatagal pa ba siya ng konti? Di ba? O, ganun lang mga kababayan. O, mag-antabay mo tayo. Ano? Kailangan nating antabayanan yan para nangungunat tayo sa balita, mga kababayan. O, ngayon, isunod ko na rin po itong balitang ito, itong tungkol po sa sa programa ng gobyerno, mga kababayan. Ito. Hindi ko lang sigurado kung para ba ito sa mga
maililikas ngayon dahil sa naiipit nga sa kaguluhan dyan sa gitnang silangan. Or baka sa pangkalahatan ito, mainam kung sa pangkalahatan ito na benepisyo para sa mga OFW. No? O baka drawing na naman to, mga kababayan. Mambubudol sila eh. No? Ito ho. Sana totoo to. Ano ho? Pondo para sa OFW. Hindi ko na po babasahin lahat at napakahaba ho nito. No ho? Ang importante ho, kuhanin na po natin yung pinaka-konteksto. Ano ho? Maglalaan ang Department of Trade and Industry ng 2 billion pesos, mga kababayan, na pondo para sa para sa OFW Negosyo Fund, mga kababayan. So programa ho yan ng OFW, ano ho, na layong pautangin, mga kababayan, ang mga overseas Filipino workers o OFW na nais magsimula ng negosyo sa Pilipinas. Baka sa pangkalahatan po ito na mga OFW mabuti. No? Mabuti at maraming makikinabang. Pero etong mga maililikas mula sa gitnang silangan, tulad niyan, may sinasabi ho kayo na meron na kayo ni Ilikas, ang yayabang ho ninyo. Meron namang lumabas na balita, hindi naman pala yung nailikas ninyo, kundi mga turista pala talaga yon galing sa Dubai. Kung totoo man na meron na kayo nailikas, ba't kinakailangan nyo pang pautangin ito? Hindi nyo na lang bigyan. Nabiktima yung mga yan. Merong iba dyan, walang ipon kasi bago lang. Kakasimula pa lang. Halimbawa, 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan. Wala pang pera yan, wala pang ipon yan. Hindi na rin makakabalik kasi nga may kaguluhan pa. Kung lumapit ho sa inyo, manghihingi nitong programang ito bilang isang benepisyaryo, pagbibigyan kaya ninyo? 4 na buwan, 3 buwan pa lang eh. Bagamat OFW siya, pero ganun palang kahaba. Di ba, mga kababayan? Sana walang sinisino itong programa ninyo kung totoo man ito, Baka mamaya, kwentong pagong lang ito. Di ba? Ayon sa DTI, ipapatupad ang programa sa pamamagitan ng DTI Small Business Corporation o SB Corp upang palawakin ang tulong pinansyal sa mga OFW bilang bahagi ng kanilang reintegration o pagbabalik sa bansa. Ayan, sa mga OFW yung ayaw nang bumalik, pautangin daw po kayo ng DTI. Baka mamaya inutos lang ito sa inyo ni Junior, na sabihin nyo ganyan. Pero drawing lang yan. Kasi ang dami ng budol na nangyayari Di ba? Ang hirap na pong paniwalaan kung ano mga balitang masarap sa pandinig. Aakalain na lamang po nating budol. Papogi lang ang lahat. Ang hirap ng paniwalaan. Pasensya na po, DTI, kung ito po ang saloobin namin. Bagamat totoo man siguro itong kumakalat na balitang ito, mga kababayan, no? Pero bilang isang mamamayang Pilipino na sawang-sawa na sa mga pangako, lalong-lalo na nitong administrasyong ito, yung ganitong magandang balita man ito talaga pero ang hirap na pong paniwalaan. Yun na, wala na, nasira na po ang tiwala natin talaga sa administrasyong Marcos. Kaya yung kanyang trust ratings, bulusok talaga po, mga kababayan. Bulusok. Wala na nagtitiwala sa kanya. Approval niya naman, hindi na rin siya aprobado sa Pilipino. Ayaw na nga siya Sinusuka na nga siya ng iba Pinare-resign na nga siya Di ba? Wala na. Performance, wala rin. Ano performance niya? Bumiyahe ng bumiyahe, mangutang na mangutang.
Wala man lang wala man lang siyang naipakita sa atin na naglalaki ang infrastrukturang sinisimulan o baka yung iba tapos na. Kung nasimulan niya nung mismong pag-upo niya ngayon ni haligi ng kubeta wala. Mga kababayan, wala tayong nakikita na proyekto niya. Di ba? Imbis na gumawa ng proyekto ang buang mga kababayan, namulitika. Ngayon, etong di umano'y balikan na natin ng kaunti yung pagpapa-hospital niya di umano, mga kababayan, baka gagawin ito, no? Pagkatapos ng kanyang speech doon na, oy, tumigil na kayo, wag na kayo mag-ira. Baka pagkatapos na, tapos, 4 na araw yung event na yan, di ba? Absent na siya doon sa 1 or 2 araw. Diretso muna, hospital muna. Baka lang naman. Siyempre, na kumakalat na istorya ngayon eh. Di ba? Pero sa social media, ang dami. Ganyan ang usap-usapan ngayon. Tayo, nagre-reladang dito. May mga pinapakita naman tayong mga video, mga post, di ba? Mga kababayan. Naku po. Ngayon, kung totoo man yan, mga kababayan, tawag nito, alin po sa dalawa? Eto na. Tumagal pa tumagal ng kaunti na lang. Nagtatanong lang ako, hindi ako nagdadasal ng hindi maganda sa kapwa. Nagtatanong lang po, kayo ang sumagot. Mga kababayan, meron pang isang magandang ginawa. Ayan, may magandang ginawa. Ang presidente, pero palpak pa rin, mga kababayan. May ginawa ng maganda si Junior Kapiel, pero palpak pa rin. Oo, palpak talaga. Eto. Hindi ko na babasahin lahat. Ayan na lang po mismo. Yan na lang. Maiintindihan naman na siguro natin, di ba? Free calls for OFWs in Middle East. Now available, ang sabi yan ni Junior, mga kababayan. Libre na daw tawag sa mga OFW, lalong-lalo na sa gitnang silangan, apektado ngayon sa tawag nito, sa kaguluhan dyan. Libre tawag na daw po sa mga kamag-anak ninyo. Ngayon lang ba nagkaroon ng messenger? Ngayon lang rin ba nagkaroon ng Skype? Nawala na nga yung Skype eh. Pinalitan na nga na kung ano-ano. Messenger, Viber, Signal, diba? Yung mga yan. Tapos, iyayabang niya, mga kababayan, may libreng tawag. Diyos ko po, Mr. President, matagal na pong merong libreng tawag, sir. Hindi pa po kayo presidente, libre na ho. Ano nangyari sa inyo? Nag-stuck na naman yung utak mo sa 1970? Mga ganyan. Mga 1980s na lang. Na wala pang cellphone, pupunta ka pa ron sa PLDT para tawag ka ron sa kapamilya mo sa labas. Akala mo ganun pa ang panahon? Matulog ka kasi na malaman mo kung ano ng petsa at anong araw na ngayon. Kulang ka kasi lagi sa tulog kaya hindi mo na alam anong petsa na ba ngayon. Akala mo, 8 pa, kunwari lang kunwari. 8 pa. Hindi ka natulog paglabas mo ng bahay, akala mo 8 pa rin kasi umaga. Nagtanong ngayon yung tao sa'yo, anong petsa na? Sabi mo, 8, nandamay ka pa sa katangahan mo. Di ba, mga kababayan? Ginagawa niya tayong tanga.
Anong palagay niya sa atin? Bobo katulad niya? Ha? Gaano katanga tong mama na ito na hindi niya alam na meron ng free calls bago pa man siya naging presidente? Saan ba galing planeta itong taong ito? Tao ba talaga to? Baka robot na lang yan, ha? Ha? Baka yung totoo, tegi na, ha? Oh. Baka robot na lang ito. O, tandaan po ninyo, mga kababayan, lahat po kayang gawin basta mayroong ganito. Hindi niya alam. Wala sa program. Hindi updated yung memory card niyan. Bobo rin. Bobo nga yung tao eh. Robot pa. Oy, kaklaruin ko ha. Hindi ko sinasabing robot to, mga kababayan. Imahinasyon ko lang yan. Kasi, nakakapagtaka na hindi niya alam na walang free call. Bago pa man siya naging presidente, ngayon niya lang nalaman. Bakit niya sinasabi ito? Ginagawa talaga tayong tanga. Sa sobrang pambobola niya, mga kababayan, parang na ho siya nasisiraan ng bait. Bakit niya nasabi ito? Di ba? Pambobola niya ho yan. Kasi, kayo lagi niyong sinasabi na wala kang gagawin, Mr. President, para makuha yung ating mga kababayan. O ganyan, panay ganyan kayo Kasama na ako dyan. Di ba, mga kababayan? Sinisingil natin siya kung paano na mailikas yung mga kababayan natin. Kaso wala siyang magawa. May nagliliparan na nga daw aeroplano sa taas. Mga malalaking bala sa itaas, kaya daw bawal na lumipad. Pero, ang Japan, unang-una, sila ang nakaharvest ng mga mamamayan nila. South Korea, na-harvest na rin nila lahat, napauwi na. Spain, napauwi na rin. Maaaring mga Amerikano, baka napauwi na rin nila. Posible yan. Lahat ng mga banyaga sa bansang yan. Baka Pilipino na lang po ang natitira. Walang ginagawa tong mama na ito. Ngayon, para pampalubag loob, kala niya siguro, mauuto niya tayo. Sige, libre tawag. Ay, tanga. Ang tagal na niyan. Uy, Ginoo ko! Anong nangyari sa iyo, Col? Kawawa naman itong mama na ito. Di ba, mga kababayan, kahit nga yung pamangkin ko 4 na taon. Lagi nga sinasabi, tawag sa mama niya daw na nasa abroad. Alam, anak na tutya, senior citizen, ang cellphone niya ganito, hindi niya alam na libre ang tawagan dyan. Ay, kabobo. Alam niyo, mga kababayan, hindi ako makamove on. Kaya halos nagpapabalik-balik na lamang po yung sinasabi ko. Lumamang ho tayo liyamado po tayo sa topic na ito, mga kababayan. Bakit? Katangahan niya, kitang-kita na. Hindi lang sa aksyon, maging sa mga pananalita. Siyempre, ang lahat ng yan ay nanggaling sa utak niya na gamunggo lang ang laman. Ultimo nga, mag-speech, anak ng yawa. Mga kababayan, hindi niya nga alam kung paano niya sisimulan at paano niya tatapusin. Anong ginawa niya sa flood control project? Sinimulan niya. Ngayon, hindi niya na kayang tapusin. Optics lang ba? Naku no, concern siya. Kasi di umano laganap na. Ay, talaga namang, laganap naman na talaga. Hindi di umano. Dahil laganap na ang korupsyon. Para maiwas po siya
sa issue na yan tungkol sa corruption, mga kababayan, o kinakailangan niya ng unahan, kumanta ang sino man bago siya ikanta. O, kinanta niya na, ano ba, ako pagbibintangan nyo, concern nga ako. Nag-imbestiga nga ako eh. Inikot ko nga yung mga flood control na yan eh. O, nakikita ko. O, ganun. O, yun po ang magiging dahilan na lang sa korte niyan. Halimbawa man kung pagdating ng araw, kakasuhan ho ito. Pero, mas marami pa rin po ang magpapatunay na sangkot talaga itong si Junior, mga kababayan. Nako, oh, lago. Hindi ba? Tapos uutuin niya tayo sa free call. May free akong ibibigay sa'yo call. Gusto mo? Ha? Alam mo kung ano? Libre coke. Yung zero. Paborito ni Tatay Digong. Okay, call ka. Okay, hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat yan lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas.